Ang pangalan niya ay Li Chang'en. Dahil sa karamdaman, nanampalataya siya sa Panginoon at pagkatapos, gumaling siya. Noong mga panahong iyon, nagpunta siya sa iba't ibang lugar para pagalingin ang may sakit, magpalayas ng mga demonyo, at ipangaral ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Pagkatapos tanggapin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, masigasig siyang nangaral ng Ebanghelyo at nagtatag ng maraming iglesia sa paniniwalang siya ay isang taong sinang-ayunan ng Diyos. Hanggang sa dumating sa kanya ang paghatol at pagdidisiplina ng Diyos, sa kanya lang tunay na nakilala ang kanyang sarili. Sabihin mo na. Kasi nung nananalig ako sa Panginoong Hesus, isa akong leader, nanggagamot at nagpapalayas ng mga demonyo. Gumagawa ng dakilang gawain ng banal na espiritu. Kaya ko yun ng isang subo lang. Diba? Tunay na may kaloob siya. Kasama nga niya ang Panginoon. Sinimulan ng Diyos ang bagong gawain niya. At itinigil yun ng banal na espiritu. Hindi na ako ngayon makapagpalayas. Hindi mo kasalanan yun. Di na gumawa ang banal na espiritu. Oo nga. Matapos kong tanggapin ang yugtong to, hiniling sa aking mag-ebanghelyo. Muling gumawa ng gawain ng banal na espiritu. Nagkakamit ako ng mga tao. Ang galing niya, di ba? Kita ko. Natural na sa akin to. Ewan ko kung bakit. Tunay kang may talento. Palagi kang may kakayahan. Totoo yan. Noong leader ako ng isang production brigade, pinamunuan ko ang lahat ng bagay sa nahayong yun. Walang mangyayaring kasal o libing kung wala ko. Nire-respeto ako ng lahat. Kalaunan, nanalig ako sa Panginoon at iniwan ang papel na yon. Hulaan yung nangyari. Ano? Inakala nilang lahat na sayang to. Bakit Magandang manalig sa Panginoon. Oo nga. Oo, hindi to sayang. Ang pananalig sa Panginoon ay magdadala sa inyo sa kaharian ng langit. Magagawa ba yun ng leader? Tiyok na hindi. Magtatamasa kayo ng pagpapala sa kaharian ng langit. Nagdudulot ng mga pagpapala ang pananalig sa Sa Diyos. hinaharap, tayo ang magiging mga matagumpay na batang lalaki. Maliit na papel lang ang pagiging leader. Nandito na ang lahat. Nandito na si si Sister Liu. Brother Lee. Malamig ba sa labas? Oo, ginaw ngayon. Dito, magpainit ka. Sige. Oh, Brother Lee. Oh. Marami kang mga baguhan kamakailan lang Totoo yan. Gumagawa ng dakilang gawain ng banal na espiritu. Nagmadali ang lahat na sumapi sa iglesia. Kumusta naman ang gawain ng pagdidilig? Nasubaybayan mo ba? Malinaw bang naibahagi sa kanilang tungkol sa pangitain? Tiyak ba silang ito ang tunay na daan? Inom ka muna. Salamat. Kung makakarinig sila ng negatibong propaganda o guguluhin ng mga pastor, aatras kaya sila? Pagdidilig. Lagi ko silang dinidiligan, hindi ako tumigil. Di ba't pinagbahagi na lang natin ang 3 yugto ng gawain ng Diyos? Sinabi ko na sa kanila yon. Nasa kanila ng libro. Paano di sila makakasiguro? Relax ka lang ha. Malinaw sa akin kung anong ibabahagi para diligan ng mga baguhan. Kaya huwag kang mag-alala. Ang mga baguhan sa Ebanghelyo ay parang mga sanggol lang. Hindi pwedeng maging pabaya. Isang kuro-kuro, isang walang batayang chismis, kahit isang salita mula sa pastor ay pwedeng magdulot sa kanila ng pagdududa at pagkatisod. Di ka pwedeng magpabasta-basta. Dapat mo silang tratuhin parang mga sanggol. Hindi ka pwedeng maging pabaya. Mas lalo pang tumitindi ang panguusig ng malaking pulang dragon. Kung ang ilan sa kanila ay natatakot at di mo sila agarang dinidiligan, maaaring umatras sila. Kaya nasuri mo ba ang lahat ng bagay na to? Napakaraming taon na ako nangangaral. Maraming beses na akong nakakita ng ganito. Hindi ko masabing 8 o 10 probinsya na ang napuntahan ko. Pero nasa 3 o 4 na rin. Hindi ko mabilang kung ilang bayan at baryo na ang napuntahan ko. Lalo na kung ilang tao ang nakamit ko. Kung di 10,000, dito bababa sa 3 hanggang 5,000. 3 hanggang 5,000. Napakarami yun. Dami naman. Ipinapaliwanag sa mga pagsasaayos ng gawain ang mga punto para sa pangangaral habang nag-eebanghelyo at paano subaybayan ang mga baguhan. Kaya ko tong bigkasin ng nakapikit. Talagang pinagsikapan niya to. Sister Liu, baka hindi mo pa ito alam.
Pero mahigit 20 taon na akong nananalig. Mas marami akong nakatagpo habang nangangaral kaysa sa mga nakilala mo. Nang magsimula akong mangaral ng ebanghelyo, hindi mo pa ito natanggap, di ba? Hindi mo kailangan mag-alala kung paano ko sila dinidiligan, ha? Sa amin si Brother Lee ang nakapagkamit ng pinakamaraming tao habang nangangaral. May kaloob siya, mabilis mag-isip. Gusto ng mga baguhang marinig siyang magsalita. Oo. Saan man siya mangaral, tinatanggap siya. Oo nga. Lagi siyang nakakapagkamit ng ilang tao. Oo, Gumagawa sa ganun kanyang banal na espiritu. Tama. Ganun nga. Sa iglesia, pwede kang magbigay ng tagubilin. Pero hindi ka nakakaunawa ng tunay na pangangaral ng ebanghelyo. Hindi ito madali. May iba't ibang mahirap pakisamahang tao. Bukod pa sa mga panganib, kailangan mong harapin ang iba't ibang uri ng palaisipan at kuro-kuro. Kung hindi mo malutas sa mga to, ikaw ba'y makakapagkamit ng mga tao? Mahirap yun. Oo nga. Nitong mga nakaraang taon, nilulutas ko ang iba't ibang uri ng palaisipan at kuro-kuro. Pagdating sa mga tao sa relihiyon, kailangan mo maging magaling sa panghihikayat, ha? Brother Lee, masamang balita. Anong problema? Mukha kang balisa. Huminahon Dahil ka. sa chismis, umatras ang isa o higit pang dosay ng baguhan sa Liu Village. Ha? Umatras sila? Ginugulo ng pastor nila ang iba pa. Kailangan mo makaisip ng solusyon. Hindi ba't ayos naman sila noon? Puntahan mo agad at tingnan. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Hindi kaya nagkamali ka, ha? Tara, tingnan natin. Dali, tingnan niyo. Sigurado silang ito ang tunay na daan. Nagdasal na sila sa makapangyarihang Diyos. Alam nilang dito to ang mga chismis at negatibong propaganda. Nagbahagi ako tungkol sa mga pangitain. Paano umatras sila ng ganun-ganun lang? Hindi maaari. Baka may ibang nangyayari. Ang sabi mo, sigurado sila na hindi sila aatras. Nagyayabang ka kanina lang. Alam mo, tingin ko, masyado kang mayabang. Brother Hu, di ba't nilinaw ng pagbabahagi na natin noon ng mga bagay-bagay? Sigurado kayo kung bakit naging tao ang Diyos, tama? Oo nga. Bakit kayo nagsimulang magduda? Ano nga bang dahilan? Oo nga, sabihin mo sa amin at pwede tayong magbahaginan. Sabihin mo sa amin. Oo, tama ang sinabi niyo noon. Pero tama rin ang pastor namin. Tama. Brother Hu, napakahusay ng kakayahan mo. Di pwedeng huminto ka sa pananalig dahil sa pagdududa. Oo nga. Di mo pwedeng ituring na laro ang malaking usaping ito ng pananalig. Kung meron kang di nauunawaan, maupo tayo at pagbahaginan ng tungkol dito. Oo nga, magbahaginan tayo. Mas lumilinaw ang katotohanan habang mas tinatalakay mo ito. Tama ba? Halika na, maupo tayo. Maupo tayo at mag-usap. Oo nga, Brother Ho. Ang mga parteng di mo nauunawaan o may pagdududa ka, lulutasin natin ang mga to. Halika, magbahaginan tayo. Oo nga. Halika, Upo upo ka. ka na. Maupo ka na. Upo ka. Ang plano ng pamamahala ng Diyos ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Walang makakaunawa rito ng isang gabi lang. Oo nga. Ayos lang kung di mo nauunawaan. Basahin mo lang ang salita ng Diyos. Pinaliwanag ang lahat ng ito ron. Tama, Brother Ho. Maniwala kang ang tagapagpahayag ng mga katotohanan ito'y di pwedeng ordinaryong tao lang. Tama. Hindi ito kayang ipahayag ng tao. Basahin mo itong mga salita ng Diyos at tingnan mo kung ito ang katotohanan o hindi. Babasahin ko. Okay, sige. Sige. Eto. Ganito ang pamamahala ng Diyos. Ang ipasa ang sangkatauhan kay Satanas. Isang sangkatauhang hindi nakakaalam kung ano ang Diyos, kung ano ang lumikha, kung paano sambahin ang Diyos, o kung bakit kailangang magpasakop sa Diyos. At tulutan si Satanas na gawing tiwali ang tao. Sa paisa-isang hakbang, sa kababawiin ng Diyos ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Hanggang sa lubos na sambahin ng tao ang Diyos at tanggihan si Satanas. Ito ang pamamahala ng Diyos. Diakono Liu. Sakonolyo, ba't nandito kayo? Sayot! Ninakaw niya ang mabubuting tupa natin! Brother!
Hindi siya sinunod! Sabi lang po si Kasalanan ni Jesus brother na mahalin sa ang inyo. isa't isa. Kahit mga kaaway natin. Nalilinis ka na rin! Tayo ng ibang tao. Patayin siya sa bugbog! Nananampalataya rin kayo. Paano ganito ang pagtrato nyo? Ninakaw mo ang tupa namin! Sa tingin mo ikaw ang tama? Tignan niyo yan! Mga mananampalataya Ang tayo. kapal ng mukha mo, Tigil niyo yan! Tama na nakiusap! Tama na! Mga mananampalataya ka pa kayo sa Panginoon! Tumulong ka! Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon. Tama na. Gusto na. Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon. Tama na. Pag-usapan natin. Pag-usapan? Huwag mong isipin aalis ka ng buhay sa lugar na to ngayon! Paligid kami yaawin sila. Mananampalataya tayong lahat sa Panginoon. Tama na! Pagkatao niyo! Tama na yan! Pagkatao niyo! Tama na, mapapatay niyo siya. Ang nakawin ng tupa namin! Nakawin ang tupa namin! Buhay pa ang matandang to! Papatayin kita! Papatayin kita! Papatayin kita! Huwag mong isipin aalis ka ng buhay sa lugar na to ngayon! Pero mahigit 20 taon na akong nananalig. Mas marami akong nakatagpo habang nangangaral kaysa sa mga nakilala mo. Nang magsimula akong mangaral ng Ebanghelyo, hindi mo pa ito natanggap, di ba? Oh, makapangyarihang Diyos! Masyado akong mapaghimagsik! Oh Diyos, hiyang-hiya akong humarap sa iyo. Hindi ako karapat dapat mabuhay. Pero ayaw kong mamatay. Hindi ko pa nakikita
ang pagtatapos ng iyong dakilang gawain. Gusto kong makapasok sa kaharian ng buhay. Pakiusap, patawarin mo ang mga pagsalangsang ko. At bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon. Diyos! Oh Diyos, nasa mga kamay mo ang buhay at kamatayan ko. Nais kong magpasakop sa mga pamamatnugot mo. Brother Lee! Brother Lee! Anong nangyari sa'yo? Gumising ka, gising! Brother Lee! Brother Lee! Ang pinakamabuti ay maglaan kayo ng higit na pagsisikap sa katotohanan ng pagkilala sa sarili. Bakit hindi natutuwa ang Diyos sa inyo? Bakit kasuklam-suklam para sa Kanya ang inyong disposisyon? Bakit pinupukaw ng inyong pananalita ang Kanyang pagkamuhi? Kapag nagpamalas kayo ng konting katapatan, pinupuri niyo ang sarili niyo. Pag nag-aambag kayo ng maliit, kumikiit kayo ng gantimpala. Minamaliit niyo ang iba pag nakapagpakita kayo ng konting pagpapasakop at nagiging mapanghama kayo sa Diyos sa pagsasakatuparan sa munting gampanin. Oh Diyos, wala akong puwang para sa iyo sa puso ko. Masyado akong mayabang. Dapat akong sumpain, kastiguhin at hatulan. Huwag kang gumalaw. Patuloy tayong magpasa. Sa pagtanggap sa Diyos, humihingi kayo ng pera, mga material na bagay at mga papuri. Masakit sa inyong magbigay ng 1 o 2 barya. Kapag nagbigay kayo ng 10, humihingi kayo ng mga pagpapala at espesyal na pagtrato. Ang uri ng pagkataong mayroon kayo ay talagang nakakainsultong sabihin o pakinggan. Mayroon bang anumang kapuri-puri sa inyong mga salita at kilos? Yaong mga gumagawa ng kanilang tungkulin at yaong mga hindi, yaong mga namumuno at yaong mga sumusunod, yaong mga tumatanggap sa Diyos at yaong mga hindi, yaong mga nagbibigay ng donasyon at yaong mga hindi, yaong mga nangangaral at yaong mga tumatanggap sa salita at iba pa. Lahat sila'y pinupuri ang sarili. Hindi ba ito nakakatawa sa inyo? Lubos na nababatid na naniniwala kayo sa Diyos, magkagayon man ay hindi kayo nagiging kaayon sa Diyos. Lubos na nababatid na hindi kayo karapat-dapat, patuloy pa rin kayong nagyayabang. Hindi ba ninyo nadarama na lumala na ang inyong katwiran, kaya wala na kayong kontrol sa sarili? Sa ganitong katwiran, paanong angkop kayo na makiugnayan sa Diyos? Masyado akong mayabang. Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Hindi ba kayo nag-aalala para sa inyong sarili sa oras na ito?
Lumala na ang inyong disposisyon hanggang sa hindi na ninyo makayang maging kaayon ng Diyos. Dahil dito, hindi ba nakakatawa ang pananalig nyo? Hindi ba kahibangan ang pananalig nyo? Paano mo haharapin ang iyong kinabukasan? Paano mo pipiliin ang landas na tinatahak mo? Napakalaki ng utang ko sa Diyos. Tulungan mo ako. Sige, dahan-dahan lang. Sige. Sige, sumandal ka. Ako ay isang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos. Maraming taon akong tinustusan ng Diyos ng buhay at binigo ko siya. Nararapat lang na kastiguhin at patulan ako ng Diyos. Brother Lee, itutuloy ba natin ang pagbasa? Tinanggihan ko ang mga salita ng Diyos, kaya nararapat akong lipulin. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Dapat akong mamatay. Basahin mo. Magpatuloy ka. Ang kalikasan ninyo'y ganito na kung walang pagkastigo at pagsumpa, aayaw kayong yumuko. Aayaw na sumuko. Kung hindi ninyo nakikita ang mga katunayan, walang magiging epekto. Amen. Masyadong aba at walang halaga ang inyong karakter. Oh Diyos, totoo ito. Tama ang Diyos. Kung wala ang pagkastigo at paghatol, magiging mahirap na malupig kayo. At mahirap mapagtagumpayan ang kawalan ninyo ng katuwiran at pagsuway. Amen. Ang inyong dating kalikasan ay nakaugat ng napakalalim. Kung inilagay kayo sa trono, hindi ninyo malalaman ang inyong lugar sa San Sinukob. Wala kayong ideya kung saan kayo patungo. Ni hindi ninyo alam kung saan kayo nagmula. Kaya paano ninyo makikilala ang lumikha? Tama. Kung wala ang napapanahong pagkastigo at mga pagsumpa sa ngayon, matagal na sanang dumating ang inyong huling araw. Huwag nang banggitin pa ang inyong kapalaran. Hindi ba mas nalalapit iyon sa panganib? Amen. Amen. Kung wala ang napapanahong pagkastigo at paghatol na ito, sino ang nakakaalam kung gaano katindi kayong yayabang? Kung gaano kayo magiging kabuktot? Nadala na kayo ng pagkastigo at paghatol na ito sa kasalukuyan at naingatan ang inyong pag-iral. Kung pinag-aaral pa rin kayo ng parehong pamamaraan ng inyong ama, sino ang nakakaalam kung anong mundo ang inyong papasukin? Oo, Diyos. Totoo ang sinasabi ng Diyos. Wala talaga kayong abilidad na kontrolin at pagnilayan ang inyong sarili. Para sa mga taong kagaya ninyo, kung susunod at magpapasakop kayo ng hindi nagsasanhi ng panggugulo, makakamta ng aking mga layon. Hindi ba dapat mas paghusayan ninyo ang pagtanggap ng pagkastigo at paghatol sa ngayon? Ano pang pagpipilian ang mayroon kayo? Handa akong makastigo at makatulan mo. Kahit sumpain mo ako, hindi ako magre-reklamo. O Diyos, sa napakaraming taon, naglingkod ako sa iyo ng may mayabang na disposisyon. Hindi ko kailanman isinupuso ang mga salita mo. Opo. Wala akong puwang para sa iyo sa puso ko.
o isang may takot sa Diyos na puso. Isa akong makasalanan. Ako'y pinakamasamang makasalanan. Hindi ako karapat-dapat na iligtas ng Diyos o marinig ang mga salita ng Diyos. Hindi ko natugunan ang mga ekspektasyon ng Diyos. Oh Diyos, hindi ako karapat-dapat. Talagang hindi ako karapat-dapat. Oh Diyos, hindi ako umaasang kaawaan mo ako o patawarin mo ako. Handa akong magsisi at magbago. Amen. Hinihiling ko lang na manatili at sumama sa akin ang paghatol mo. Na madalas mo akong ituwid at disiplinahin. At bigyang kakayahan akong magpasakop sa iyo at sa mga salita mo. At hindi na maghimagsik sa iyo. Amen. Oh Diyos.